Magandang gabi po mga kababayan. Ito po si Triple Man muling nagbabalik dito sa Bantay Hukom sa DWBL 1242. Ito na naman nagbabalik muli ito po si Nars Labaho Ikuman. Ito po ang pitsa po ngayon ay November 28 po. Ang Bantay Hukom, sana po subaybayan po itong programang to. Magandang gabi po. November 28, 2015, 33 days na lang po at matatapos na ang taong 2015. Balik tanaw natin kasamang Ecoman itong mga nangyari noong November 28 din sa nakalipas na taon nung araw ding ganitong petsa November 28 ay na-discover yung sasakyan ni Bobby Daser. Malala mo ba yung PR man Bobby Daser, no? Okay, na yung kanyang rebo ay natagpuan sa Maragondon, Cavite noong panahon na yon. At ito ay nagbukas doon sa kaso. At ito nga ay may naparusahan na rito o nakabinbin pa rin. Ganun ba? Kasamang Triple Man? At ngayong araw din, November 20 din, ay nung 1965 ay unang naipadala ng dating administration Marcos yung PhilCag doon sa Vietnam. Ito ay kahilingan ng tulong ng US President Johnson. November 28 din nagbaybay na sa Pacific Ocean si Ferdinand Magellan noong 1520. So, etong mga panahon na to ay naideklara din ng unang kalayaan sa Albania, Turkey, no? Mula doon sa kanilang kasarinlan, no? November 28 din nang dineklara ng dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo ang National Identification System o ID system na ito ay inisponsoran ng dating presidente rin na si Fidel Ramos. So mga kababayan, merong kasabihan sa araw na ito, ang galit daw ay panandiling nawawala sa sarili. Kaya dapat bago yung galit na mangibabaw at lubos ang tayo makontrol, ay dapat nating pag-isipang mabuti yung ating mga ginagawa. Minsan tayo ay naba-blackout pag sobra na yung ating galit, no? Naba-blackout tayo, yan ay kadalasang nangyari doon sa mga nag-aaborido, doon sa mga sobrang dami ng problema. Kaya mga kababayan, dito naman po dumako tayo sa komentaryo natin dito sa Bantay Hukom. Ito pala kasamang Pakban, itong si kasamang Pakban na kasamang Ecoman ay nag-stick pa rin kay Binay ayon dito sa pahayagan. Okay. Ito, anong komentaryo mo rito na kahit na siya ay kinuha rin sa slate ni Duterte ayon dito sa balitang tabloid? Ang masasabi ko lamang dyan talagang sa politika hindi natin malaman kung anong ang ayos Kasi kung maalala mo si Cesar Montano nung hinikayat ng kumandidatong senador medyo ata hindi na nabuhusan ng pondo. Mukhang itinabi, no? Sana hindi naman ganito alam naman natin na itong kumakandidato at lalo na itong Binay ay maraming questionable, no? Ibig sabihin maraming datong, no? At pangalawa, itong kay Duterte naman ay nagpasya na rin mag-file ng candidacy, no, sa pagka-presidente. Pero nagpaalala nga ayon sa balita ang PDP President, PDP Laban President na si Senador Coco Pimentel na dapat ay wag paabuti ng Disyembre Agis baka magkaroon ng problema sa kanyang filing sa candidacy. So, yan po yung mga ating samot-saring komentaryo na kung saan ay narito rin sa pahayagan yung 50 katao na nalason sa, alam mo ba yung tulingan na isda? Masarap yung pagka pinapaksiw sa nyog. Yung ginataan tulingan. May sili. Yan ang problem na to, nalason yung mga kababayan natin sa Isabela ayon sa police report. Dahil mura daw ibinenta to, baka kako nilagyan lang to ng para kasi yung may remedyo siya sa palengke, yung mga isda kasi nards,
para hindi may mawala yung sore eyes, nilalagyan ng ng timpla. Yun eh, matagal na. Hindi ako stock. nagkakamali, yung formalin. Oo. O ginagamit din diyan sa Oh. palengke. Kaya sa paalala natin sa mga kababayan para maiwasan po natin, tiyakin nating sariwa yon yung isda dahil mayroon silang gimmick diyan no? May mga remedyo pala sila dyan para Oo. mabili mo kanilang paninda kasamang triple man. Sabi ko nga doon sa guard kanina, kailan ba yung bonus nyo? Daw second week of December. Kasi may paalala ang ating pamahalaan na target to ng mga na masasamang elemento. Baka maagaw kayo, maagaw sa bulsa nyo o kung saan. Kailangan wag magdala ho ng pera hanggat maaari. Kung merong credit card, debit card, doon na po natin ipasok yung ating mga bonus. Baka mapunta pa sa iba, sa hindi magandang mga kamay. Tama yan, kasama ng triple man. At dumako naman tayo dito sa yung drug pusher sa Malabon na di umano ay itinumba na, no? Dahil mayabang nurse ay dito sa balita, no? Hindi yung problema na yan, no? Kasama ng triple man, no? Kaya nga ito mga samot-saring balita ay nandito sa pahayagan, no, na binabasa natin ngayon, mga kababayan. Okay. Itong tiklo na naman na ating tradisyon na problema sa droga. 15 katao ang tiklo sa drug bust. Mula sa Quezon City hanggang sa Tacloban City. Ang lawak nito Ang samang Ecoman. At ito ay pinangunahan ng suspect na si Florentino Bernardino alias Tino. 43. Hindi matino. Si Hindi Tino. matino. Kuhan nga, no? Magkapantay. Hindi, baka pantay yung kamay niya, nakataklob sa mata dito sa dyaryo. No? At yung love triangle naman, puntahan naman natin itong pag-ibig. No? Tinapos sa patalim, 2 lalaki nagagawan sa isang babae. Dito sa lugar nyo, Nars, sa ano ba itong barangay Sampaloc, Dasmariñas, Cavite. Alam ko yan, kasama ang Hindi ba nabalitaan to na nagduelo tong 2 kelot si Julie Latigay, isang construction worker, no? At ito ay pinag-awayan lang nila dahil sa isang bebot dito sa inyong lugar sa Dasmariñas. Dasmariñas, Pero medyo malayo yan sa akin, kasama ng triple man. Okay, malayo. Bakit gano'ng kalayo dyan sa inyo? Ay, mga kanya, mayroong mga 1 kilometro yon. Ba, malayo nga, no? Yung lugar na yung Sampaloc na yan. Okay, pasensya na po kahit na ating tarpaulin na laglag kanina. Ano bang nangyari, Nars? Hindi ata masyadong naayos, no? Ngayon, maayos na. Okay na, sana nakita ng ating... Wag kang hihinga doon sa talikod kasi baka malaglag na naman yan. Okay. So punta tayo dito sa ating mga tatalakayin ngayong araw na to ay tungkol pa rin dito. Gusto kong bigyan diin ngayon sapagkat ang PCSO ay nakikinig sa atin, no? Si Gob Chairman Ayong Maliksi. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din yung kanyang Chief of Staff, si Attorney Chay. Si Attorney Mary Charlene Chay Hernandez. Ang magandang Chief of Staff ng PCSO. Dito lang sila sa Mandaluyong. Masipag yan kasama ng triple man. Okay. Talagang madalas na sa meeting yan, no? Ang kanyang pinaglilingkuran, yung pagwala ang chairman, no? Ayong Maliksi. So ano ba talaga yung... Pero Ayong Maliksi pala. Okay, dito, kanina pa akong pinag-iisipan ko nga to kasi kung dito lang tayo babase at kung mag-commentary lang tayo sa dyaryo, parang hindi natin na i-deliver yung ating yung konkretong programa sa Bantay Hukom, no? Kasama ng triple man, ituloy natin, nabanggit na rin natin yung si Ginoong Governor Chairman Ayong Maliksi tungkol doon sa, di ba mayroon tayong proposal, no? Regarding to sa Antipolo property. Pwede ba ituloy natin kasama ng triple man? Sige, yun yan, nagsabit na tayo ng document, ng proposal na ipamalit sana to, no? Doon sa Tanay property, no? Na hindi natuloy, no? Follow up mo na lang bukas siguro doon sa Cavite, no? Sila ba yung nakikinig ng dalawa kasama ng triple man, no? At binabati natin sila, no? At sila yung nakikinig po ngayon sa ating programa. Si Attorney Mary Charlene Hernandez, ang Chief of Staff po ni Governor Chairman Ireneo Ayong Maliksi ng PCSO.
Mandaluyong na po yung opisina nila, no? Dito na sila sa Okay. Mandaluyong, no? At yun nga, siguro bago natin banggitin yung mga pangalang gusto nating batiin, ay pumunta muna tayo dito sa pagkakaluwal ng bantay hukom Okay. dito sa DWBL. Ay ito po ay formal na organized nung mga nakaraang buwan, noong August 29, sa dahilang napapanahon na yung bantay hukom ay kimilos na. Ano po ibig sabihin ng bantay hukom? Ito po ay hindi tumatalakay lang po sa usapin ng mga hukom o yung mga judge natin. Okay. Ito po ay tumatalakay sa pangkahalatan, no? Na kung saan ay nagiging sagkalang yung ating hukuman, no? Kasi ito yung nagiging minsan kasangkapan o ginagamit ng ating mga ilang sektor, no? Para makasuhan yung isang tao na kahit na walang kasalanan, pagka dahil lang sa salapi ay nagagamit to, no? Na kung tutusin, hindi dapat. Kaya ito ang pinili nating maging pangalan upang tumbukin natin na siyang nagiging justification o tinatawag na hindi tamang proseso. Pero kung ang proseso naman po ay talagang tulad ng sa Mamasapano, Maguindanao, no, yung malalaking kaso, na ito may dapat po talaga na nabigyang proseso. Pero yung ipoprocess po, yung proseso na hindi naman dapat i-process dahil fabricated, gawa-gawa lang, hindi naman dapat, no. Ginagamit lang nila to na kadalasan, lalo na sa isang mahirap na tao, na walang kalaban-laban, no? Na halos bilhin na bayaran yung kanyang buhay, yung kanyang dignidad, no? Sa mga kababayan natin. At tayo po lahat dito ay biktima, no? Maraming nabiktima niyan kasama ang Tripliman. Kaya nga wala tayong personal, no, na nagalit o sa kanila. Ang intention lang po natin dito, public service po. Ang unang-una ay yung mga nakabinbing kaso ay may process na at lumabas yung katotohanan, no? Yung mga kaso naman na walang kwenta na nandyan lang ay dapat i-dismiss na, no? So, tama ka, Ano na kasama ang yung Tripliman. walang ebidensya, Okay. no? Tapos yung ibang kaso naman na ginagamit nga to kasi dahil nga masalapi ang mga ibang tao, ginagamit tong bihikulo, instrumento para makapang-api sila, no, ng kapwa nila. Kaya yan po yung ating bantay hukom na kung saan ay ito po yung basihan, no, ng ating binabantayan natin, hindi lamang yung hukuman. Kasi lahat naman sa ilalim ng demokrasya natin sa isang demokrasyang bansa, no, sa isang bansang demokrasya na kung saan dapat ang mga tao ay pinapakinggan dito. Sinabi nga ni Pinoy na, ano sinabi niya? Kayo ang boss ko. Kayo ang Kayo. boss ko. Yun ang layunin niya sa kanyang programa. So ang ating ang ating layunin ay may socialize sana, no, yung mga kabuhayan, yung mga pabahay, no. Nang sa ganun ay ito kasi yung isa sa mga kailangan do sa para magkaroon tayo ng economic freedom. Ito lang karaang APEC summit natin ay pinag-usapan to about economic, no, yung kabuhayan. Oh, yes. So, yun po yung mga nais natin na mabalangkas at may patupad tong ating mga karapatan, no? Karapatang kabahay, no? Karapatang magkaroon ng hanap buhay at negosyo, no? At yun po yung ating mga tinitingnan dito at ating hindi naman natin ipinaglalaban kundi ating paninindigan, yung advocacy, no, na magkaroon ng hustisya para sa lahat ng mga Pilipino. So, sige, okay. Okay, kasama ng Tripliman, may isisir lamang ako, no, dito. Idudugtong ko lang to sa bantay hukom. Tama yun sa kasama ng Tripliman, yung nakabingbing na kaso, yung maliliit, kawawa nga talaga. Ito'y panawagan ko mula sa Chief Justice o sa ating leader ng bansa natin, ni Pangulong Noynoy Aquino. Di ba siya ang Commander-in-Chief? Sana yung nakabingbing na kaso mabigyan ng pansin ng itong ating pamalaan. Pero kung Mula sa Justice,
sa Chief Justice, yung mga all justice, no, judge, fiscal, Justice. piskalya at mga Mga mayor, justice. local hanggang pababa, mga barangay. Marami yung nakabimbing na kaso dyan, dapat mabigyan, malululutas yung problema na yun. Pero talagang palalalimin natin Oo. yung bantay hukom. Simple lang, nurse, no? Mm. Yung paglala ng graft and corruption, no? Ay makikita mo naman na tingnan mo sa BIR. Pag nagtatrabaho sa BIR, ano impression ng tao? BIR yan, examiner yan, Mm. mayaman yan. Ano kasunod doon? Sabay bulong, corrupt yan, di ba? Oo, tama yan, kasama. Di ba? Oo. Ngayon, pumunta ka sa custom. Ano ba? Ito yung mga pangunahing ahensya. Mm. Pag sa custom, pwede ako dyan sa custom. Lahat ng mga tao gusto magtrabaho sa custom. Yung mga qualified. Kasi alam nila, Nandyan ang buhay. Kasama maraming sideline. Oo, no? marami. Ayan, Marami. may kabuhay ng araw. Kaya yung mga nagtatrabaho Oo. dyan, ay nagsiyaman. Isa na nga maalala mo dyan, yung mga rebellia. Mm. Yan, naging custom police yan. Mm. At tapos naging examiner. O naging senador. Oo, di ba? talagang Yung matandang rebellia. Oo. Di ba? Talagang So, pagka narinig mo yan, iba yung dating kagad ng tao. Big time. Oo. Tapos, pag ikaw yung nagtatrabaho sa COA, Commission on Audit, ano, impresyon ba sikat ka eh? Tsaka parang busog yung mga tao dyan. Tapos pag pumupunta tayo dyan, tahimik eh. Di ba? Mayroon ka pang hindi nabanggit kasama. DPWH. O, DPWH. Yan, yung mga contractor dyan. Ano pa yun? Yung DNR. Yung DNR, DepEd, Ang dami. yung DOLE, Oo. yung DAR, yung PNP, PMP. AFP. Napakarami, Lahat, no? Napakarami. Kung talagang uhubaran lang natin ng maskara, yung mga nandyan. Gusto natin ng totohanan pagbabago. Gusto natin talagang wakasan na yung graft and corruption. Yung lifestyle lahat ng nakatrabaho dyan, lalo yung mga opisyal. Kasama. Madali lang yan eh. Tama Kung yan. gusto talaga nating totohanan na matapos na yung problema sa corruption, magkaroon lang ng isang opisyal dyan, magkahamonan tayo dyan sa bantay hukom. Kaya nandito tayo, kasama ng Tripliman, at yun atin pagsusuri, di ba? Kita mo na lang yung mga Senate investigation, papatawag yung COA, papatawag yung BIR, papatawag yung custom, kung ano may mga concern, DPWH, ano nangyari? Parang ano lang siya, ito parang expose lang. Ano lang kasi, in aid of legislation, hanggang doon lang. Pero kung totohanan, alam mo, nakakalungkot na itong mga politiko natin, no, sa mababa man o mataas, kung hubaran mo ng maskara yan, andyan yung marami ka makukuha dyan Yung mga hidden wealth, yung mga tagong yaman. Ang panawagan natin, meron pa namang ilang buwan, no, sa Pangulong Aquino. Kung gusto niyo po, Ginong Presidente, no, kay President Noy, madali lang po kung gusto natin lutasin na yung graft and corruption Dito sa bantay hukom po, amungkahin namin, mag-lifestyle check lang po tayo sa mga empleyado, lalo na sa mga opisyal. Malalaman natin yan. Paharapin po natin yan na sabihin mo lang dyan na, sige, yung matatagpo naming yaman na hindi mo i-declare dyan, dapat isurrender mo sa gobyerno. Tama ka, kasama ng Tripliman. Pwede mo nga sabihin na, pero ito, parang kanto-kanto lang na usapan ikaw ba nagsasabi ng totoo na wala kang kayamanan? Ay kung may matagpuan kami niyang yaman, di ba? Papirmahin lang ng waiver yan na kung anong bigyan mo kami ng right na mabuksan yung mga account mo, yung mga kabuhayan mo, di ba? Kasi ginagawa nila, nurse na lang ngayon, magde-December, sa SALE nila, no? Yung kanilang report, no? Ang ginagawa nila, i-withdrawin nila ng December yan. I-declare nila, halimbawa sabi natin 100,000. At tapos kasi winidraw lahat sa bangko. Pagdating na Enero, papasok na naman nila yun. Diba? Yan ang mga style. No? Talagang style nila, no? Kasama ang Tripliman, no? Kaya nga, kung talagang nais talaga ng pamahalang ito, ng gobyernong ito, sa pamumuno ng presidente, no? Lalo na doon sa mga kandidato, yan lang po yung susi na minumungkahi, yan lang po yung daan.
yung tamang daan. Kaya tayo ang bantay hukom ay Yan ang iba na, babantayan natin. bantayan natin na tayong mata at ang susi Ang kasama tenga, no? Oh, Ang mata, ang bibig, no? bibig, oh. Ang ating Kaya, ating armas, itong microphone na Oo. nasa tapat ng bibig natin. Oo. Kaya tayo very Ito open yung artillery tayo. natin. Oh, kasama to man. Tama ka. Kaya nga yung ating kung ihimay natin itong mga ahensyang nabanggit natin, mayayaman yun nandyan eh. Okay. Mayayaman eh. Mga sobrang yaman eh. Di ba? Oh, dapat Yung sinasabi nga kung meron daw merong usok, yung kasabihan, merong apoy. marong apoy, ah. Di ba? Kung may gusot, Walang lusot. Walang gusot. Hindi, ang ating issue kasi dito, Paplansahin pag may gusot. Ibig Kasi, sabihin, paano ba tayo magiging epektibo sa bantay hukom? Yan lang po ang ating mungkahi. Maghubad ng maskara, hubaran ng maskara, at pasumpain yan. Kasi kung ako nga lang ay imumungkahi ko, isama mo na sa hunger strike yung mga politiko na yun eh. Tignan natin eh. Pag hindi pa lang bimigay yan eh. Oo, tama ka, kasama. Pero hindi na uso ngayon yung parang Hitler style, no? Kasi yan, yung mga nangyari ngayon, tinatapos nila yung buhay na yan, no? Yung ala Hitler type, no? Ala Stalin type, no? Hindi na po uso yan, no? Yung ngayon sa ibang bansa na nangyari, no? Grabe, no? Sa Syria, kung titingnan mo. Hari na nga, wag mangyari sa atin. Kasi po, alam mo, nung inalam natin yan, yung ating pagsasaliksik, ito palang itong ISIS, no? Itong Islamic State of Iraq and Syria, nag-organize dito, CIA din, Nerds. CIA din, Central Intelligence Agency, no? Matindi, no? Tinignan ko sa YouTube to, 2003 to na-organize, yung Amerikano rin nag-organize ito. Kasi pinondohan naman to ngayon, na di umano ng yung anak ng presidente sa Turkey. Kaya yan, talagang umusbong, ginamit. Ginamit, kasama Nakakalungkot din na itong Abu Sayyaf naman dito sa atin, ganun din, no? Inorganize din ng nabanggit na ahensya. Yung bang kapulisan na kasama ng Tripliman, mabanggit natin, kawawa yung kapulisan natin, mga bata pa yun, no, na pinadala ng ating pamalaan sa doon sa parting Mindanao. Ano kayang solusyon pa? Wala pang ano ba yung sinasabi mo sa Mama Sapano? Yung nasa lira na yun. No? Talagang matindi yan. Nandiyan na yung nag-start na tayo ng preliminary investigation sa DOJ. Itong ilang araw lang, no? Nandun na yung mga complainant, yung mga naulila, yung asawa, pamilya, no? Dapat mabigyan ng umpisahan na yung proseso, no? Okay. Mabigyan ng pansin ng ating pamalaan yan. Kawawa. Ando na nga, nag-start na siya ng PI o Preliminary Investigation sa Department of Justice. Yan ang panawagan ko kasama ng Tripliman, no? Bilang tayo naglingkod to sa bantay hukom, sana huwag pabayaan mga ganyang problema. No? Tira mo na lang sa dami ng perang pumapasok, paano mo mamamonitor yan? Yung collection nila ng BIR, 2.7 trillion. Trillion, Pera pa yung kita ng DPWH. Pera pa yung kita ng OFW, billion dollars din, no? Billion dollar. Yung DOLE, yung DNR, lahat yan kimikita eh. Kita mo ngayon lang sa balita, 2 jet yung binili natin. Saan binili? Sa Korea. Sa South Korea. Talo pa tayo, samantalang nung araw, kalebe lang natin yan. Yung Japan, yung Korea, pare-pares lang tayo. Yung Vietnam, ngayon maunlad yan. Ano diferensya? Ilan lang kasi yung umuunlad dito, yung mga nakaupo lang sa gobyerno. Talagang niloloko ang taong bayan. Kawawa tayo. Kaya nakita natin na maraming taong kasamang Tripliman sa lansangan. Dapat masiayos yan. Yan ang panawagan ko sa ating Pangulo. Ako talaga seryoso ako. Pinag-iisipang maigi. Paano natin himukin yung mga nakupo sa gobyerno na itong mga lahat ng politiko, maglinis na kayo. Surrender nyo na yung mga ninakaw nyo, yung mga hidden wealth. No? Yan natin mong kahay para magkaroon talaga ng pondo at ibahagi ito, i-socialize sa taong bayan. Na 2 objectives pa natin, yung magkaroon talaga ng mass housing, i-socialize itong housing at i-socialize yung economic, yung kabuhayan. Kung kinakailangan talagang matitigas ang ulo nito, talaga hindi naman susuko yan, no? Hindi naman talaga isisoli yan, ninakaw nga yan, di ba?
siguro isang paraan din dito na alternatibo yung umutang ulit tayo para naman sa pabahay talaga at para sa negosyo ng mga Oo, Pilipino. oo. Yung sa para ang kahirapan may kalutasan. Oo. Tama yung Totoo silang kung mababawi lang ang mayaman sa kamay ng mga politiko, ilang libo yan, ilang bilyon yan. Bilyon-bilyon yan. Bilyon na. Sapat na yun, yung marirecover na yan para sa dalawang project na minumungkahin natin. Yung socialized housing at saka yung socialized economics. Sana kasama ng Tripliman, hindi sila magbibingi itong ating mga Wala bang opisyalis. opinion na yun? Wala nang ano. Kaya pag-isipan na lang natin sa mga susunod at kung paano natin magiging epektibo yung ating paglilingkod sa bayan. Okay. So, Kasama ng maiksi yung oras natin. At bago tayo maubusan na oras, ay binabati ko yung isang sapatero dyan sa San Andres, Dagunoy, San Andres Bukid, isang araw, si Pablo Bullena Pasado Senior at ang kanyang may bahay si Margarita Margalio. Nasa kalye lang sila nakatira, yung mag-asawa. 15 taon na sa gilid ng bangketa. Ang kinabubuhay nila ay paggawa lang ng sapatos. Kaya sa awa ko, nagpakabit ako ng 2 bosom, bigyan ko nila 100. No? Pero sabi ko, pararating natin yan sa DSWD, yung mga problemang yan. Sana matulungan siya, Kasama ng Tripliman. At tulungan natin. At binabati ko rin si Atty. Rodel Flores, OIC ng Bureau of Health Facilities, na nag-imbestiga dito sa kaso ni asawa ni Marvin, pamilya ni Marvin. No? At ganoon din kay Secretary Garin. At kay Lynn De La Puente and family, kay Jennifer Bariring and family, kay Doc Odi and Glenda, Sister O.P. Ponce and Simon Noblesa, Pastora NB Urbano ng San Agustin Group at kay Miss Dinson, binabati po kayo ng magandang gabi at isang mainit pagbati dito sa Bantay Hukom ni Tripliman. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Kami po ay pansamantala nagpapaalam at muli magbabalik sa darating na Sabado, ganitong oras, alas 10 po ng gabi. Ito naman si Nance Labaho Ecoman ang nagpapaalam to sa Bantay Hukom. Sana po subaybayan itong programa ito na every Saturday 10 p.m. hanggang 10:30 po. Magandang gabi po sa giliw na nakikinig. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentaryo.